walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back. It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. Siyempre ko ako naman ang tatanungin nyo, ito free time ko ngayon. Kaya nandito ako ngayon sa labas ng temple. Kasi tawag dito kasi medyo tahimik, doon kasi sa school namin sobrang ingay. Nagpa-practice kasi sila ng drum and lyre. Kaya kung naririnig ninyo yung mga tunog-tunog na yun, doon yun sa school namin. Anyway, so nakapagtanghalian na ba kayo ng bonggang-bongga? Kasi ako, yes, nakakain na ako. Ang sarap ng ulam namin. Ang kinain namin ay chicken, fried chicken. So, pag nagpa-fried chicken kasi yung school, medyo masarap yun. So, yun guys, syempre pag-usapan natin yung outfit at saka kung saan ba nagpunta si Michelle D yesterday. So, tingin ba ninyo, nag-shine ba talaga ang pambato natin yesterday kasama ang ibang kandidata? Kung akong tatanungin ninyo, syempre oo naman. Yung nakita ko pa lang si Michelle D na alam mo yun, naka-outfit siya ng gano'n. Ang naisip ko, baka may photoshoot na swimsuit. Gano'n kagad yung tumakbo sa utak ko. Pagkatapos, sabi ko, wow, panalo talaga yung outfit niya at hindi mo maikakaila. Guys, in fairness naman sa kanya, ang sexy niya. Alam mo, pag titignan ko yung legs ni Michelle D, sabi ko, grabe, no, signature at legend talaga yung legs niya. Grabe, ang swerte niya kasi ang haba, tas ang ganda ng hugis. Kaya, yun nakaganon siya yesterday, sabi ko, oh my God, ang sexy naman ni Michelle D. In fairness, totoo naman, ang sexy naman talaga, di ba? And then, plus, yung nakita ko siya na yung outfit niya, talagang sabi ko, grabe, pasabog. Pasabog naman talaga, di ba, ang lola ninyo? So, yun yung sinasabi ko, na araw-araw talaga nagbibigay siya ng pasabog, nagbibigay siya ng sorpresa at talagang nang gugulat talaga. So, ngayon, pagdating pala nila doon sa venue, so, kaya pala siya may daladalang bag dahil may photoshoot sila for swimsuit, di ba? So, isa siya sa mga napili. So, nag-helicopter sila at pagbaba nila ng helicopter, Diyos ko, pinarampa sila ng bonggang-bongga. In fairness ha, yung lupa, kung papansinin mo, hindi flat yun, kaya mahirap rumampa doon. Kaya sabi ko, grabe talaga si Michelle D, no? Ang gandang maglakad. At in fairness, sa lahat ng kasama niya, yung naglalakad si Michelle D, nakita ninyo yung tindig niya, grabe talaga, straight talaga yung pagkakatayo niyang gano'n, no? Tapos anipis, pagkatapos, grabe, ang ganda maglakad. Aminin ninyo yon, kung tinignan ninyo lahat nung naglalakad doon, ay nako, sabi ko sa'yo, panalo. Plus, hindi lang yon, ang pinakapanalo pa kay Michelle D, yung tumayo sila. Sabi ko, shock, grabe si Michelle D, ang sexy, di ba? So yun, so doon talaga natuwa talaga ako kay Michelle D kasi yung stand niya talaga, sobrang ang ganda ng pagkakatayo niya doon. So sabi ko, ito na yun talaga yung sign na kaya talaga ni Michelle D yung competition ng Miss Universe. At hindi lang yon, yung naglalakad sila papuntang boat, doon talaga na-amaze ako sa kanya kasi sobrang naglalakad lang siya ha, pero ramdam mo na ang sexy niyang maglakad. More than dun sa lahat ng kandidata. Kahit ano pang beauty ni Miss Bahrain, di ba tinabihan niya si Miss Bahrain yung nakatayo siya? Sabi ko sa'yo, stunning si Michelle D. Kasi ang ganda kasi, hindi naman yan dahil sa yung ang ganda ng mukha mo, ang perfect ng mata mo, ang perfect ng ilong mo. Pero kasi kapag dumating na kasi siya na sama-sama silang lahat, tapos pag tumayo siya, nag-stand out yung beauty na meron siya. Ayun ang panalo kay Michelle D. Yung tipong hindi nagpapalamon yung ganda niya. Dahil siguro oriental beauty, tapos tinabi sa mga European or sa mga mistisa. So, lulutang talaga yung beauty niya. So, sabi ko nga, ang good luck lang talaga kay Michelle D dahil yung kulay at saka yung height niya, winner naman talaga. Plus, hindi lang yun yung nakita ko kay Michelle D. Yung tipong alam niya kung paano siya sasabay. Hindi naman siya kabugera, hindi siya nanlalamon, pero mararamdaman mo sa kanya na yung natural yung lumalabas. Ang pinapakita kasi dito ni Michelle D, yung natural beauty pa. Yung hindi mo masasabi na scripted
na ito yung plano ko, kailangan kakabog ako, kailangan maglalakad ako ng ganito. Wala siyang ganon. Ang meron kay Michelle D, yung tipong, alam mo yon, kahit nakatayo lang siya, normal lang. So, yun ang maganda. Kasi, dito kasi syempre malalaman nila kung authentic ba yung pinapakita ng isang kandidata, kung ito ba ay nagpapakatotoo. At ang maganda kay Michelle D, totoo lahat yung pinapakita niya. Yung galawan niya, ganun talaga siya gumalaw. Pagkatapos kung maglakad siya, ganun talaga siya maglakad. Hindi siya nagpipretend na yung galaw-galawan na akala mo yung eksena niya ay ano, tawag dito, yung parang, ay umi-eksena ako kasi may camera, ay umi-eksena ako kasi may tao. Hindi siya ganun. Ang pinapakita niya dito, kung ano talaga siya, kung paano siya tumayo, kung paano siya tumingin, kung paano siya magsalita. Natural lahat. Ayun yung panalo, 'di ba? So yun. So noon day 1, ginulat nila tayo sa sobrang ganda ng suot niya. Tapos noon day 2, ganun din, ginulat niya rin tayo dahil sa ang kaseksihan niya. Pero mas ginulat niya tayo yesterday kasi sobrang grabe na. Tinodo na talaga ni Michelle D. So mamaya, syempre, aabangan naman natin kung ano naman ang makikita natin kay Michelle D. And then doon naman sa Chains for Boys, sabing ganon, tatlo pala ang pipiliin. Tapos yung tatlong mananalo doon ay, syempre, meron silang award na $2,000 each. Tatlo yun ha, tatlo ang mananalo, and then ang bawat isa ay mabibigyan ng award na $2,000 each dollars. O, di ba? So, may number 1, may number 2, na may number 3. Pero kahit nangunguna tayo sa botohan, hindi pa rin natin makukonfirm na tayo ang panalo doon kasi may judges. So, yung judges, parang 50% yung score sa judges, yung 50% naman doon sa botohan. So, ako, para sa akin, I think mapipili si Michelle D isa sa mga tatlo. Unfair naman pag hindi napili. So, grabe yung bayanihan natin lahat. And then, gusto ko rin malaman ninyo na walang guarantee or hindi ito automatic makakapasok sa semifinals. Kung halimbawa, napili si Michelle D, hindi siya automatic na mapapasok sa semifinals. Ang voting na automatic mapupasok ang isang kandidato sa semifinals, doon yon sa Miss Universe apps. Kaya kung ako sa inyo, mag-download kayo ng Miss Universe apps at iboto po ninyo si Michelle D. Kasi ang mangunguna doon ay yon ang sigurado makakapasok sa top 10 ng Miss Universe. Pero sinabi din ni Paula Sugar na hanggang ngayon wala pa naman daw silang nilalabas na format ng Miss Universe. So, hindi pa nila alam kung ano nga ba ang format na gagawin ngayong taon na to. Hindi din nila alam kung tutulad pa to noon sa isang nakaraang taon na top 20 tapos pipili ng top 16 tapos pipili ng top 5. Hindi rin totoo yung lumalabas na top 20, top 10, then top 5 and top 3. And then winners, walang ganon. So sinabi mismo ni Paula Sugar na hintayin daw yung bagong format na Miss Universe at ilalabas daw nila yon. Pero yung doon sa Chains for Boys, automatic daw yon na talaga confirm yon na tatlo ang mananalo, tapos yung yung tatlong yon makaka-receive ng tig to $2,000 para sa kanilang advocacy. O, di ba? So, yon. So, may katuturan naman pala yung mga pinagagawa natin. And then, umasa kayo doon na isa si Michelle D ang mapipili doon. Pero, uulitin ko, hindi automatic na pasok sa top, sa semifinals yung mapipili doon. And then, yung mapipili sa Miss Universe apps. So, yon. Kaya bumoto lang kayo ng bumoto sa Miss Universe apps. And libre pa yon, di ba? Meron din may bayad nga kung gusto mo makakuha ng mas malaki-laking papremyo. So yon, so syempre nag-e-expect pa tayo ng more pasabog kay Michelle D sa mga susunod na araw. And then ako yung na-expect ko na mas kakabog pa yung beauty niya. And I think ang nakikita ko kay Michelle D sa mga susunod na araw ay mas pasabog pa. So bukas, as 8, magkakaroon na sila ng dinner, welcome dinner. So doon magkakaalaman ko sino talaga is standing kasi syempre oora do si Michelle D ng bonggang-bongga. But for now, from day 1, day 2, day 3, day 4,
panalo ang lahat ng outfitan ni Michelle D at yung pinapakita niyang galawan dito, talagang nasisiguro ko na malakas talaga ang isang Michelle D. Humahataw talaga siya ng todo-todo sa competition na to. Aminin man ninyo o hindi. Di ba guys? So, totoo yun, confirm yun. So, ako kasi sa mga nakikita ko kay Michelle D, simple lang yung galawan, nagpapakatotoo, natural ang lahat ng ipinapakita niya. Ibig sabihin, totoo na isa siya sa mga malakas sa competition na to. Kasi ayun naman ang gusto ng Miss Universe. Yung pinapakita mo talaga yung totoong galawan at doon panalo si Michelle D. Di ba? So yun guys, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. And then of course, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated syempre sa akin mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys sa itaas, magtiwala lang tayo sa kanya. And then yun guys, isa pang tanong ko sa inyo, tingin ba ninyo saan kaya makakarating si Michelle D sa laban niya dito sa Miss Universe? So comment nyo yan dyan sa baba. So yun guys, maraming salamat po. Hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Sabi ko sa inyo papalo ng bonggang-bonggang pambato natin. So yun guys, salamat.